Max sa balita. Max sa musika. Max sa serbisyo publiko. Ito ang Max FM. Ang saya to the max. Ang masunod, isa kabayan nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko iyog ang siyang pinagputunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para
Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Buko ang buhay ko. And of course, narito na rin ang ating mga school on the air enrollees na excited na masyadong nag-aabang sa ating Facebook Live. Meron nag-good morning from Lucia Velasco. Shoutout din to the participants natin from South Cotabato. Galing sa ating Ma'am Precious Yabes from our PCA Region 12 team. Good morning po. Watching din from Ma'am Lucia from Rojas, Santo Niño. And another one from M. Rojas, Santo Niño. Siguro barangay M. Rojas. Ito siya. Bam, no? From Nida, Hermo. Good morning din with a sun, with a smiley face na sun, si Ma'am Ganziel Pascual. Another one from Santo Niño, Ma'am Mizel Barabas. Watching din po si Ma'am Annalyn Cabrieto, Ma'am Mel Marabi, Ma'am Marilyn Calibara. From Barangay Vicente din po nag-good morning si Ma'am Gaziel Ole. Good morning din po to Sir Ricky Pagusan. And from Barangay Tinato, Morala, South Cotabato, Rex Parson Lacasa, good morning din po. Hindi din po nagpapatalo ang ating mga participants and enrollees from Umuad Coconut Growers Association in Ginsangan, Santo Niño, Elma M. And of course, nag-good morning din. Naku, nag-group listening or watching. Siguro sila ngayon ba? Parang marami-rami sila. Ma'am Disyembre 24, Ma'am Janeline Escamilla, Ma'am Annalisa Dayot, Marilyn Calibara, Remelin Viero, Annalyn Cabrieto, and Jocelyn Longno. Ayun. And of course, watching daw from Marafi Agriculture Cooperative, Ma'am Sir Norodin Upam, and another one from M. Rojas, Enzo Frias, and from Ginsangan, Leng and Ellen Ramos. Ayun. And of course, marami pa nag-aabang na ating mga SOA enrollees ngayon po. Pero babasahin naman natin sila mamaya kasi alam kong excited na ang ating mga kaniyog. Bam! Tama ka dyan, Neil. At hindi lamang notebook, ballpen at notebag ang naipamahagi para sa ating mga buting enrollees. Kaya't alam kong ready na silang makinig at matuto. Ayun. Kaya formal po natin buksan ang ating programa sa ating radyo ngayong araw. Pakinggan muna natin ang mensahe ng katuwang ng ating ahensya nagpapatupad ng ating programa. Ang
Nasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag-alinlangan, wag nang mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Ayan, kaya formal po natin ng busa ng ating programa ngayong araw na mapapakinggan natin ang iba't ibang mensahe dahil sa ating butihing mga heads natin, of course, ma'am. And of course, sa ating mga partners that have assisted us along the way. Kahit naman po, nagpapasalamat kami sa aming butihing OIC Assistant Center Director ng ATRTC 12 na nandito po ngayon kasama namin live sa ating School on the Air first episode, Ma'am Hannedy S. Yamag-Pompong, our OIC Assistant Center Director, na magbabahagi ng kanyang mensahe para sa ating SOA enrollees ngayong araw. Good morning, Ma'am Han. Good morning, Neil. Thank you so much. Isang magandang umaga po sa ating mga makikinig ngayong araw na ito. Greetings po mula sa ATI Region 12 sa ating 500 enrollees mula sa iba't ibang bayan ng South Cotabato na kinabibilangan ng municipalities of Sorala, Banga, Merala, Santo Niño. Tama ba? 4 or 5? Good morning po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming National Director Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, sa aming Deputy Director, Ma'am Antonieta J. Arceo, at sa ngalan din po ng aming OIC Center Director, Dr. Jezebel Dia, malugod po namin kayong tinatanggap dito sa ating School on the Air on Coconut Production for South Cotabato. So, sa title pa lang po ng ating activity, nabanggit na natin na para ito sa South Cotabato, no? Dahil sa mga nakaraang taon po ay nagkaroon na tayo ng School on the Air o pagsasanay sa Himpapawid para po doon sa ibang mga probinsya ng Region 12. So, this year, ang priority po natin ay ang South Cotabato, kung saan we have enrolled 500 coconut farmers para po sa activity na ito. So, ang aming pong hinihiling sa ating mga enrollees ay makinig, matuto para po sa inyo ang training na ito. Lagi po namin sinasabi sa ATI Region 12 na kami ay naniniwala pa rin sa kakayahan o sa power ng radio, no, sa pag-aaral sa Himpapawid na makapagbigay ang ATI 12 ng makabagong impormasyon, makabagong teknolohiya sa inyo. No, ang SOA po, naniniwala kami na isa pa ring epektibong pamamaraan, no, isang training or extension modalities na ginagamit namin. Hindi lang po siya nakakapag-train ng 30 participants dahil sa usual trainings po natin, 'di ba, Marnil? Ay nasa 30 participants yung tinitrain namin at the same time. Pero dito po sa ating School on the Air, ito po ay isang modality kung saan pwede po kami mag-train ng around 500 enrollees sa isang training lamang, no? Sa pamamagitan, of course, ng kakayahan ng media. Hindi lang po sa radyo, ang daming nanonood sa Facebook page. No, naniniwala tayo ng ating mga farmers ay sumasabay din po sa mga makabagong teknolohiya. Kaya naman gamitin natin yung ating mga notebook at ballpen na pinamigay ng ating Information Services team. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12 and of course South Cotabato na talagang partner po natin, no, sa pagbibigay ng mga impormasyon at makabagong teknolohiya na kaalaman sa ating mga coconut farmers. So kami po sa ATI ay patuloy ang serbisyo under the Coconut Farmers and Industry Development Plan. Tuloy-tuloy ang ating mga farmer level trainings. Hindi lamang po sa good agricultural practices, kundi may mga trainings din po tayo on processing for non-food or food products gamit po ang niyog, no? At gusto ko din po ipaalam sa lahat ng ating mga farmers na nakikinig ngayon na ang ATI po ay nagsucertify din ng mga learning sites for agriculture under the CFIDP. No, ano itong mga learning sites for agriculture, no? Baka po kayo ay interesado. Ito yung mga farms na sinucertify namin na worthy of emulation. Pag sinabi nating worthy of emulation, ay yung worthy, no, or karapat-dapat o pwedeng gayahin ng ating mga farmers yung kanilang mga teknolohiya na nandoon sa kanilang farm. Merong pwedeng matutunan yung mga bisita na papasok doon sa ating farm. So, ang basic requirement lang po namin dito ay mayroon kayong wash area,
meron kayong comfort room, at of course, mayroong holding area na pwedeng makapasok yung 30 participants natin tuwing training. Ano yung magiging role po nila? Sila po yung magiging partner namin sa trainings namin under CFIDP. No, every time may training kami at mayroong demonstration activity, doon po namin dinadala sa mga learning sites namin for agriculture under CFIDP. At idadagdag ko din po, meron din tayong internship program, Marnil, no, under the CFIDP, kung saan nagde-deploy po tayo ng mga out-of-school youth or kahit yung po mga gumraduate na, as long as interesadong matuto sa pagniniyog, ay dinedeploy po natin sila sa mga farm schools at sa mga learning sites for agriculture na mayroong mga teknolohiya sa pagdiniyog, sa processing, at sa iba pang technologies ng coconut, no, coconut production. So stay po sila doon ng 9 na buwan or 9 months na tumatanggap ng stipend habang sila po ay natututo ng mga teknolohiya, at after the 9 months of internship ay mayroon po tayong binibigay sa kanila na starting capital, no, para i-implement yung kanilang mga project proposals. So, tatanggap po sila ng around 150,000 as their starting capitals. So, if you are interested sa mga programa namin under CFIDP, lumapit lamang po, no, sa aming opisina sa ATI Region 12 or sa PCA po, sa Philippine Coconut Authority South Cotabato, at sa regional office para po kayo ay kanilang matulungan na makapag-avail ng CFIDP programs ng ATI Region 12. Pwede rin po kayong mag-PM sa aming Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12, at hopefully ay masasagot po inyong mga queries. So, yun lamang po, no, sa amin sa ATI, yung aming mga programa under the CFIDP. Ang amin lang po talagang hinihiling, kayo ay makinig, matuto, huwag umabsent, Neil, no, kasi minomonitor ng ating mga tawag dito, yung ating partner mula sa PCA, coordinators, yung kanila po mga attendance. Pero kung hindi po talaga kayang pumasok o makinig sa oras na ito, pwede naman pong balikan, no, yung Facebook Live ng Max FM Surala. So again, sa ngalan po ng aming mga bossing sa ATI Region 12 at sa ATI Network mismo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, no. Sana tuloy-tuloy yung inyong pakikinig sa loob ng 16 na episodes ng ating SOA. At ngayong araw, mag-take note po kayo kung ano yung mga kailangan ninyong gawin hanggang matapos po natin ang ating School in the Air. Again, thank you so much po sa PCA Region 12 sa mainit na partnership simula pa nung simulan itong CFIDP. Magandang umaga po at mabuhay po ang mga magsasaka ng niyog dito sa probinsya ng South Cotabato. Sa kaginhawaan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko ay tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Maraming salamat sa mensahe, Ma'am Han. Kasama din natin ngayon ang aktibong ahensya na katuwang natin sa Agricultural Extension na magbibigay din ng mensahe para sa mga ka-agri. Walang iba kundi ang PDO4 ng PCA 12, Eliza O. Gabi. Batiin po muna natin ang ating tagapakinig at tagapanood. Thank you, Miss Yan. Good morning to all sa lahat ng mga nakikinig sa Radio on the Air from Max FM. So, thank you in behalf of our regional manager, Sir Eric C. Divinagracia. So, binabati ko kayong lahat, yung lahat ng mga coconut farmers, lahat ng mga nakikinig sa Radio on the Air sa ating programa sa CFIDP. Katuwang po natin ang ATI Region 12. So, dito po tayo, programa po natin ito para sa South Cotabato ng mga coconut farmers, of which ang sinasabi ni Ma'am Hana, we have 500 learners o coconut farmers na na-enroll po sa ating School on the Air sa ETI na program. So, lahat-lahat ng mga magdiniyog po dito sa Region 12, lalo na sa South Cotabato, which sila ang nakasalang doon dito para sa
programa natin sa production natin sa ating coconut program, lalo na, so lahat-lahat, we are encouraging you to enroll and learn every schedule. We have Martes at saka Huwebes, 1 hour. So please be patient, then ready to learn para sa ating program, and then mga technologies na isalin po sa inyo, and then we continue to paabot sa mga programa. So ang ating office po sa Region 12 nakabase po sa Carpenter Hills. Doon po open po ang office, mag-cater sa inyong pangangailangan, basta sa niyugan lang at saka lahat ng mga programa. So yun lang siguro, bali yun nga, be patient, then ready to learn, then makikinig, bawat oras ay mahalaga. So once again, good morning and good luck sa ating mga programa sa susunod na mga araw at mga buwan, at hanggang matatapos natin ang ating program on the air. So, thank you. Ang buhay ko. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbibigay ng makabuluhang mensahe para sa ating mga magnyonyog. Sa susunod na tatalakayin natin kung ano ba nga ba ang mga guidelines at mechanics nitong ating SOA program. Malalaman po natin yan pag makalipas lamang ang ilang paalala. Ang iyong hinahanap. Wag mag-alinlangan, wag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasahan para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Tayo po ay nagbabalik sa unang episode ng School on the Air on Coconut Production. Maraming salamat po sa ating mga kapartner sa SOA program. Again, our OIC Assistant Center Director of ATI-RTC 12, Ma'am Hannah D.S. Gamad Pompong. And of course, our PDO4 of PCA 12, Ma'am Elisa O. Gabi, para po sa kanilang mga mensahe para sa ating mga butihing enrollees ngayong araw. Ngayon naman ba, maibigyang linaw natin ang ating mga enrollees at tagapakinig kung bakit ba sila nandito sa SOA na ito, para saan ba talaga ito?
Ulitin ko. Ayun, so ano nga yun ulit ba ang mga batas na napaloob sa ating CFITF? Ito ay ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund o mas kilala bilang CFITP na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong February 26, 2021 sa bisa ng Republic Act 11524. At para maisakatuparan ang layunin ng batas na ito, Nilagdaan din ng Executive Order number 172 noong June 2, 2022 na siyang nagbigay ng formal na pag-aproba sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Dito nabuo ang Coconut Farmers and Industry Development Program or CFIDP, isang programang layuning pagsamasamahin ang mga benepisyo para sa mga mahihirap at nasa laylayan nating mga magnyonyog. Layunin itong mapaangat ang kita at produksyon ng halos 2.5 million coconut farmers sa buong bansa. Kasama rin dito ang pagtutok sa poverty alleviation, education, social equity at ang rehabilitasyon at modernisasyon ng industriya ng nyog sa Pilipinas. Bilang bahagi ng training component ng CFIDP, ang Agricultural Training Institute o ATI ang naatasang magsagawa ng season-long School on the Air program para turuan ng ating mga magnyonyog ng tamang teknolohiya at palalimin pa ang kanilang kaalaman sa produksyon ng nyog mula sa umpisa hanggang dulo ng value chain. At alam nyo ba mga ka-agri, malaki ang papel ng radyo sa programang ito. Bukod sa mabilisang paghatid ng mga makabagong teknolohiya sa mga magsasaka, ang radyo ay may malawakang epekto hindi lamang sa mga magsasaka kundi pati na rin sa policymakers at lokal na pamahalaan para maisama ang kanilang mga plano ang mga makabagong agrikultura. At yan po ang ating rasyonales sa programang ito. Mga ka-agri, bago tayo tuluyang sumabak sa mga serye ng mga aralin sa susunod na episode dito sa School on the Air on Coconut Production, ay mahalaga pong malaman natin kung ano-ano ang mga layunin ng programang ito. Ate? Ayan, tama ka ba? Kaya gaya po ng educational natin na programa, ang programang ito ay mayroon ding sinusundan ng mga terminal objectives. Gaya lang po na sa pagtatapos ng season long ng School on the Air and Coconut Production natin, inahasahan namin na kayo po, ang aming mga masisipag at butihing enrollees, ay magkakaroon ng sapat na kaalaman sa tamang teknolohiya sa produksyon, pagproseso at pagbebenta ng niyog sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa radyo. Amazing! Ayan. Kaya naman, Bam, sa loob ng ating 16 episodes, sinasahan naming matutunan ng bawat kalahok ang mga sumusunod. Tatapusin ko na ito from first to last. Bam, kaya natin to. Una, of course, ating mga SOA enrollees talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng ating industriya sa niyog at kakamustahin ang kahalagahan ng CFIDP or our Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ikalawa, maipaliwanag ang iba't ibang bahagi at gamit ng niyog at binhi nito ang ating seed nut. Ikatlo po, makilala ang angkop na variety ng ating mga base na pangangailangan sa ating mga magsasaka. Ikaapat, matukoy ang tamang pamamaraan sa pamamahala ng ating niyugan mula po sa pagtatanim hanggang sa pangangalaga nito nang ito'y lumaki na. Ayan. Ikalima, pinakamahalaga, makilala ang karaniwang peste at sakit ng ating niyog at kung paano ito mapapangalagaan. Ika-6, matutunan ng iba't ibang paraan ng farm diversification o pagdagdag kita ng ating mga niyugan gamit ang iba't ibang mga produkto. Ay kapito naman po nating layunin ay, of course, makabisado natin ang tamang pamamaraan ng pag-aani at pagproseso ng ating niyog. Pagkatapos ng umani, anong gagawin ba talaga natin dito? Ikawalo, makilala ang mga salik sa ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng ating mga coconut farmers or ang ating buong value chain. At ikasya, matalakay ang kaligtasan at pangkalikasan na dapat isaalang-alang sa bawat yugto ng ating produksyon. So that's our good agricultural practices, Bam. And syempre, masuri ang ating niyugan batay sa ating good agricultural practices. Kaya mga ka-agri, siguraduhin po natin
nating tayo absent sa kahit isang episode dahil bawat paksa ay mahalagang bahagi ng ating pag-unlad bilang Magnyonyog. Ayun, at syempre naman, sa kabuuan po tayo ay 500 Ayun. 500 enrollees po tayo across South Cotabato po. At hindi naman magkikita-kita naman talaga kayo ng mga 500 enrollees na to. Pero of course, tayong mga kalahok po, lahat po kayo ay nakalista sa ating National Coconut Farmers Registry System or our NCFRS na actually nagbibigay talaga ng maraming oportunidad sa ating mga coconut farmers. Ayun. Anong mga munisipyo nga ba nila, ang mga kalahok sa ating SOA program at kung ilan ba yung mga munisipyo na yon? Ayun, Bambam, hayaan mo na yung mic natin na papantay dahil tayo ay magtatalakay tungkol sa ating mga enrollees na meron tayo ngayong araw. Handa ka na ba, Bam? Yes, so... Ayun. Sa ating 500 enrollees sa munisipyo ng Norala, paki-comment or sound off naman dyan sa ating comment section. Tayo ay may 100 coconut farmers. Mula naman sa munisipyo ng Santo Niño ay meron tayong 500 coconut farmers. Ayun. So from our 50 coconut farmers sa Santo Niño, dumako naman tayo sa Municipality of Surala na may 200 coconut farmers. At syempre, ang Municipality of Banga na merong 150 coconut farmers. At in total, tumataginting na 500 enrollees. Ayun, 500 coconut farmers and enrollees po na hopefully nakikinig sa atin ngayong morning na ito. Okay. Kaya sa lahat po ng ating mga kanyog mula sa mga nasabing lugar, kami po ay lubos na natutuwa na kayo ay kasama namin sa programang ito. Sama-sama tayong matuto at umasenso. Ayun. Ngayon, alam na natin ang mga layunin ng ating programa at kung sino-sino ang mga kalahok. Mahalaga rin pong malaman kung paano natin isasagawa ang School on the Air on Coconut Production. Tama ka dyan, Bam. Para masigurong epektibo at organisado ang ating School on the Air na programang ito ang mga hakbang o mga methodology ng ating sinusunod. Una, of course, nagde-develop po kami ng mga script para sa ating mga hosts sa 16 po na episodes na magkakasama po tayo. Siguraduhin po natin na ayon ito sa aralin ng nakapaloob po ng ating Coconut Farmers Industry Development Fund. Ikalawa, ang ating episode po ay papahayag ng ating partner radio stations na lubos po kami nagpapasalamat na maiabot po sa ating mga maraming enrollees po at magniniyog sa ating School on the Air or our South Cotabato Province. Dito lamang po, huwag kalimutan sa himpilan ng 93.7 Max FM, Surala. Ikatlo, na isasagawa po natin ng regular signal monitoring. So kapag kayo po ay merong gustong mga iparating o ipaabot sa ating mga hosts, you may do so through online or through radio, or if hindi po, please let us know through our provincial and municipal coordinators po. Bukod pa riyan, bumuo rin tayo ng isang Technical Working Group o TWG, katuwang ang iba't ibang ahensya, na may formal na kasunduang nilagdaan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding. Magkakaroon ng TWG meetings bago, habang at pagkatapos ng broadcast para mas maayos na pagpapatupad ng programa. Ang mga Municipal Agriculture Offices, katuwang ang PCA Region 12 at PCA South Cotabato ang tumulong sa pagkilala sa ating mga target listeners at enrollees. Ang mga HVCDP o Coconut Focal Person sa bawat munisipyo ang magsisilbing Municipal SOA Coordinator. Ayun. And of course, sa kabuuan ng programa, Tagalog po ang pangunahing wika na ituturo namin upang mas madaling maunawaan natin mga kalahok. Pero of course, minsan ng ating mga resource speaker, kasi alam kong sa mga susunod na episodes natin, Bam, yung mga resource speaker, kilala ng ating mga enrollees. Kaya baka mag-Ilonggo sila or kung ano yung alam nilang komportable ang ating mga enrollees. Ayun. And of course, sa pagtalakay ng lectures is dito lamang po sa 93.7 Max FM. Naka-broadcast po tayo sa ating radio and of course our Facebook Live. Kaya tutok lang po ating mga ka-agri. Of course, huwag kalimutan, meron po tayong
ipapaabot na pre-test and post-test para sukatin ang natutunan natin sa 16 episodes. At para lalo naming malalaman kung kayo po talaga ay nakikinig, magkakaroon din po ng mga 3 surprise quizzes or 3 maikling pagsusulit sa kalagitnaan po ng ating episodes. Kaya po, never kayong mag-miss ng even just 1 episode po. At ayan, gaganapin po ito gamit po ang pag-regular or buwanang monitoring po ng ating mga coordinators from PCA South Cotabato. At higit sa lahat, patuloy nating palakasan ng ating ugnayan sa pamamagitan po ng consultations and coordinations po with PCA 12, PCA South Cotabato, and ATI. Kaya mga ka-agri, siguraduhin tumutok sa bawat episode, makilahok sa mga activities at makipag-ugnayan sa inyong mga SOA coordinators para sa isang matagumpay na SOA journey. Sa bawat episode ng ating School on the Air and Coconut production, may mga outputs din tayong inahasahan. Ito po ay bahagi ng layunin na masigurong may natutunan ng ating isa't isa. Tama ka dyan, ate. Kaya naman, ilalatag namin sa inyo ang 2 pangunahing segment ng bawat episode. Ang unang segment ay ang Koko Usap Tayo. Ito po ay may maximum na 40 minutes na talakayan ng napapanahong paksa na tatalakayin sa episode. Ito ay pangungunahan ng ating radio facilitator at mga resource persons mula sa PCA, ATI, PhilMec at PCIC. Talagang punong-puno ito ng impormasyon at praktikal na kaalaman sa pagnyonyog. Pangalawa naman po ang Koko Tanong. Ito naman ang segment kung saan kayong mga tagapakinig ang bida. Maaari kayong magpadala ng inyong mga tanong gamit ang text at sasagutin ito ng ating radio facilitator at resource person on the air. So, ibibigay ko po ang format pagdating sa pagpapadala ng tanong. Una po ay ang pangalan, barangay, kasunod ang munisipyo at saka naman po susunod ang inyong katanungan. Ayun, at ang pinakamahalagang output ng programang ito, BAM, ay of course ang ating 500 coconut farmers from South Cotabato na hindi lamang nakikinig, kundi pagkatapos ay malaman at bihasa na sila sa, of course, number 1, situation ng mga industriya ng niyog sa Pilipinas, produksyon ng dekalidad na niyog, epekto ng climate change sa ating pagniniyog, maganda ito, financial management, and of course, mga strategies sa pag-process, pag-market at pag-trade ng ating mga kaniyugan. Yan ang ating goal, na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga magnyonyog at bigyan sila ng mga kaalaman para mas mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Bukod sa mga kaalaman at kasanayan na kanilang matututunan dito sa programang ito, mahalaga ring malaman nila kung paano nila susukatin ang kanilang mga natutunan at kabuuang tagumpay sa training na ito. Tama ka dyan, Bam. Kaya nga, ang ating evaluation scheme ay kailangan sundin po natin. Meron po tayong 2 antas, that's reaction at learning level. Of course, kami po ay magbibigay sa inyo ng resource person and facilitator evaluations po. Ito po ay para po mapapahayag po natin ang ating opinion and feedback sa ating mga tagapagsalita at facilitators. Layunin po nitong mas mapabuti ang pagbibigay po namin ng impormasyon. So pagkatapos po ng ating 16 episodes, ang inyong mga coordinators po ay magpapadala at magbibigay ng evaluation forms kung saan malalaman po namin kung tama ba, akma, okay ba sa inyo ang ating mga resource speakers or ang ating mga facilitators. Ayan. And of course, meron din kaming another na naman po na evaluation scheme that will be our overall training evaluation na ibibigay din po ito pagkatapos po ng ating 16 episode. Ito po ay para sukatin namin ang kabuang programa. Kung okay ba sa inyo yung pag-deliver, yung content, at yung karanasan natin as part of our enrollees. Okay, para naman sa learning level, magkakaroon tayo ng pre-test at post-test. Gagawa tayo ng pagsusulit bago at pagkatapos ng training para makita ang pagbabago sa inyong kaalaman at kasanayan. Dito natin malalaman kung anong bahagi ba ang kailangan linawin at palalimin habang tumatakbo ang programa. At magkakaroon din tayo ng short quizzes. Tuwing pagkatapos ng 4 na episodes, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit para masukat kung gaano nyo naiintindihan ang naalalang mga tinalakay.
And of course, magsasagawa din po tayo ng monthly evaluation. Huwag pong mag-alintana na kapag meron po tayong mga issues, concerns, ibahagi po natin sa ating mga provincial and municipal coordinators po na naka-standby naman po at nariyan po para sa inyo. Kaya mga ka-agri, sana'y makilahok kayo ng aktibo sa mga pagsusulit at evaluation forms. Hindi lang ito para sa amin, kundi para sa inyong mga matagumpay na pagkatuto at pagunlad bilang mga magnyonyog. And of course, pasadahan din natin ang ating schedule of activities or anong gagawin natin for our 16 episodes. Ano ba yung ilulook forward ng ating mga SOA enrollees? Of course, our first episode, that's today. Anong date ba today? July 30, 2026. Ayan. Tayo po ay nagtatalakay ngayon ng ating airing and onting orientation lamang kung ano ba yung pinasok natin as one of our 500 enrollees. Of course, nakasama natin kanina si Ma'am Hannedy S. Giamad Pompong, ang aming OIC Assistant Center Director. And of course, our PDO4 of PCA 12, Ma'am Elisa Ogabi, na nagpapasalamat kami sa kanilang presensya ngayong araw. Of course, meron din tayo for our first episode next week po. That's Martes, 8 to 9 a.m. po dito lamang sa 93.7 Max FM. Matatalakayin po natin ang ating coconut industry situation. So malalaman po natin kung ano bang nangyayari ngayon sa coconut industry dito sa South Cotabato Province. And of course, ano ba yung mga nakapaloob sa Coconut Farmers Industry Development Program and ano po yung pwede nating kunin na mga serbisyo galing doon. Ang ganda naman doon. What about our next episode? Ano bang nakapaloob? Sa susunod na episodes, which is August 6, Thursday, magkakaroon tayo ng panibagong episode na nakasentro sa coconut varieties na nirekomenda ng PCA. For episode 4 naman po, tayo po ay magtatalakay ng good agricultural practices for coconut. So dito po tatalakayin ang site selection management and our mother palm selection and seed nut selection. Para naman sa ating episode 5 na gaganapin sa August 13, magkakaroon tayo ng coconut hybridization. For episode 6 naman po, that's on August 18, tatalakayin po natin ang integrated nutrient management, kung paano natin i-manage ang mga nutriento o paano natin malalaman if kulang ba ng certain nutrients ang ating niyog. Para naman sa ating episode 7, sa August 20, magkakaroon tayo ng episode patungkol sa integrated pest management o mga common coconut pests. For episode 8 naman po, tayo po ay tatalakayin po natin ang harvest and post-harvest management of coconut. For episode 9, ang coconut production and good quality copra. For episode 10 naman po, ito pong masayang episode ito kasi we will be tackling about farm diversification at kung paano natin i-intercrop ang kape sa ating coconut farm. Magkakaroon din tayo ng farm animals integration, nakapasunod ang coconut poultry, coconut small and big ruminants, and coconut dairy para sa ating episode 11. Para naman po sa ating episode 12, matutunan natin ng siguro kaunting briefer lang ito dahil again, 1 hour lang po tayo dito sa radyo, coconut processing technologies patungkol naman sa food. So, ang examples of our food products from coconut are cocoa sugar, coconut vinegar, VCO, coconut water, and nata de coco. Paki-exciting naman ba? What about our episode 13? Para sa episode 13, magkakaroon tayo ng coconut processing technologies, non-food, coconuts, coconut native products. For our episode 14 naman po, tayo ay magtatalakay kung paano po tayo magiging cocopreneur. Ayun, coconut farming is a business. Sa continuation ng episode 14 ng ating episode 15, which is ang coconut farming as business cocopreneur. Ayun. And last but not the least, our episode 16, kabilis lang ng panahon. That's on September 22, 2026. Tayo magkakaroon ng recapitulation of topics and announcement of graduation. Ayun.
Dito po sa ating episode 16, magbibigay tanaw po tayo sa ating mga nakaraang episode. Kumbaga, magre-recap po tayo sa ating mga natalakay na topic para hindi po kayo mag-miss out sa ating post-test at maper-perfect ninyo lahat ito. At of course, mare-refresh ang ating memory sa kung ano pong tinalakay natin sa ating 16 episodes. At syempre ate, magkakaroon din tayo ng announcement for graduation ceremony. Talaga ba? Ngayon, dahil nakapagtapos po kayo ng season-long on School on the Air on Coconut Production, may gaganapin po tayo na mass graduation ceremony. Ayun, napakasaya po nun. 500 enrollees in one roof po. Isa itong makasaysayang pagtitipon ng ating mga masisipag, matyaga at masigasig na mga kanyog mula sa iba't ibang bahagi ng South Cotabato Province. Magsasama-sama po ang 500 enrollees po mula sa munisipyo ng Norala, Santo Niño, Surala at Banga para sa isang enggrande at masayang pagtitipon bilang ganap na School on the Air on Coconut Farmers graduates. At ngayon naman, Neil, pasadahan natin at bigyan natin ng taus-pusong pasasalamat ang ating masisipag na SOA Coordinator at katuwang natin sa programang ito. Ayan, kasama po actually namin ngayon dito live na live. Kaway-kaway, Sir Ray Adarna, our Provincial Coordinator po for our School on the Air on Coconut Production here in South Cotabato. For our Municipal Coordinator, we also have Sir JP Hechanova for the Municipality of Norala. And we also have Sir JP din po for Santo Niño, Sir Smith Frias sa Surala, and Ma'am Jolly Ann Lumogdang for Banga. Again, thank you so much po sa ating provincial and municipal coordinators natin nakatuwang sa ating School on the Air and of course na mag-assist sa ating mga farmers throughout our 16 episodes. Muli po naming paalala, ating mga School on the Air on Coconut Production ay mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes, 8 to 9 a.m. sa himpilan na 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line na 0969-017-8136. Tapos na ang ating mailahad ang programa ng School on the Air and Coconut Production. Hopefully, alam na po natin yung ating pinasukan nating mga SOA enrollees and excited na excited po tayo sa ating mga sumusunod na mga episodes po. Dahil gaya ng banggit namin kanina, iba't ibang topics po ang ating pag-uusapan and iba-iba pong katalakayan po natin and resource speaker coming from the PCA Region 12, PCA South Cotabato, and ATI RTC 12. Of course, please like and follow our social media accounts. Huwag po kalimutan kaming i-follow at Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and PCA South Cotabato. Kaming in ATI po, matatagpuan din po kami sa Instagram, Twitter, and TikTok at ATI RTC 12. Para sa makaragdagang kaalaman, huwag pong kalimutang bisitahin po natin ang ating e-learning program. That's elearn.e-extension.gov.ph. Schedule po ng ating SOA every Monday and Wednesday, 8 to 9 a.m. po. Dito lamang po sa himpilan ng 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Sa susunod po nating episode, of course, again, tatalakayin po natin ang coconut industry situation in South Cotabato Province and support services of implementing an agency under the CFIDP program. Again, our schedule is on Tuesday and Thursday. Makikita lang po kami dito at 93.7 Max FM Surala. Sa ngalan po ng aming ATI National Director, Engineer Ramelin R. Recator, MNSA Sasa 3. Deputy Director ISD OIC Antonieta J. Arceo, our PCA Regional Manager 3, Eric C. Divinagracia, Governor of South Cotabato Province, Governor Reynaldo Tamayo Jr., our PCA South Cotabato Division Manager Jessie T. De Monteverde, ATI 12 OIC Center Director Jessie V. Baldea, PhD, and of course, our CFIDP Region 12 Focal Person and OIC Assistant Center Director, Ma'am Hanedy Esquia Madpompong. Hanggang sa muling episode ng ating SOA, ako po si Zerlene Clarete. Nandito lamang po kami again sa 93.7 Max FM
live on Facebook and on the radio. Ako naman po si Marnia Del Monte na nag-iiwan ng isang magandang umaga, bayaning magsasaka. Tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Max sa balita. Max sa musika. Max sa serbisyo publiko. Ito ang Max FM. Ang saya to the max. Max sa balita. Max sa balita.